estudyante patay matapos pagsasaksakin ng 12 beses sa paaralan ng Prime Brilliant Minds Management. Natagpuan ng isang estudyante sa loob ng banyo na pinagsasaksak na naging resulta ng kanyang kamatayan. Agad na rumisponde ang mga pulis upang imbestigahan ang insidenteng ito at upang matukoy ang mga salarin sa krimen. Ngunit walang ebidensyang natagpuan na maaaring magbigay ng linaw at impormasyon sa krimeng nangyari. At tumanggi rin na magbigay ng pahayag ang mga kaibigan ng biktima na kilala sa organisasyong F6. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulisya upang matukoy ang mga salarin sa krimen at upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng biktima. Ako si Bea Sanchez, nag-uulat. We have a new case again. It's from Prime Brilliant Minds Academy. And I think that you two are suitable for this case since bata kayo rin. Yeah, napanood ko rin sa news. So, kailangan namin gawin yung justice. The thing is, you need to ask for students and gather information, lalo na sa tinatawag kailangan ng F6. At kailangan naman natin mag-pretend para sa ibang tao. When we gonna start? Next week or after 2 weeks of next week? Kumana na, kumana na start kayo after 4 weeks. Kung mawagawa nila ang After 4 weeks, hindi mo matuloy ang trip mo papunta Canada. Hindi mo muna yan. Kasi nangalan tayo masing eh. Kailangan nyo na mabuntay. Nakarin nyo na lahat kung kailangan nyo. Bading! Aray, ano ba? Bading, balita ko may bagong magka-transfer dito sa school natin. And balita ko din sa section natin sa mapupunta. Bakit sa section natin? Akala mo ba okay na yung section natin? Uy, totoo ba yun? Oo, pa. Ito nga ako. Fix, pare! Ito talaga si Keril. Basta babae, updated no? Ha? Bakit sila na-transfer sa school natin? Di ba nila alam yung nangyari? Uy, pare, lasin ba yun? Tumigil ka na. Patangin ka na natin. Kulalo na Michael. Oo nga, buddy. Pass is pass. Okay. Focus na lang tayo sa pag-welcome sa kanila. Ayun. Mahalaga to, no? Kasi sa akin na sa akin Asan ka na? Bakit ang tagal mo? Para di na-advise nila. Unfortunately, Miss Ilana resigned a few weeks ago for some reasons. Nag-resign sila. I wonder why she said, hindi man lang siya nagpala sa akin. Anyari, baka yung pinagdadaan mo na. Thank you so much. Pwede mo yung lalaki. Shut up! I'm not done speaking. I would like to introduce
our new student, Miss Ella Macaroon and Monta Gilbato. Would you mind coming here in front to introduce yourself? So, good day everyone. My name is Ella Macaroon and I'm 18 years old. I'm Montaño Gilbato. I'm also 18 years old. Ngayon, magkakakilala na tayo. Sana naman magtulungan tayo, Since I know, it's been hard for all of you, especially with the passing of Michael Guerrero. Kasi kumakak. Ma'am, biniyay ko ako. Ngayon lang po bigla. Agad lang talaga yun, ma'am. Napagod lang siguro at umis ko naman. Kung nga po ma'am. Okay, so moving on. Ba't kayo nag-resign si Miss Ilagan? Kala ko ba siya yung tutulong sa atin? Hindi ko alam. Ang gawin muna natin ngayon, makipagkaibigan para makakuha ng informations. Tsaka alam mo ba, narinig ko, si Pinatong pala ang unang nakakita sa body ni Michael. Kaya pala nahilo siya nung narinig niya yung pangalan ni Michael. Hey there! Mukhang seryoso pinag-usapan niyo Naalala ulit kasi namin si Michael. About Michael? Bakit? Sino ba siya? Bakit siya nategi? Oh, Michael. Si Michael, Vice President namin siya, and grabe, super talino and talented niya talaga. Pero diba, the more people like you, the more there's going to people that hate you. Oo. Pero sabi nga nila, you can't please everyone. Kaya yung mga taong secretly nagtatanim ng talent kay Michael, siguro isa sila sa mga yun. So, you guys know something, don't you? Hindi ko man. F6. Diba simula nang dumating siya? We all option all of them. Pero guys, huwag naman natin silang i-judge agad. Take note. Wala tayong hawak na ebidensya para sisihin sila. Aside to, may kinalaman talaga ang F6 dito. Nasa labas si Mon. Nakakairita. Gusto ko na matapos to. Ano sa unperforming din, diba? Saka hindi rin naman na-solve yung case. Diba, Ella? Ano? Okay ka lang? Yeah, you're right. Para huwag natin pag-usapan ko. Kaka-friends ka lang nila. Baka kung ano pinag-isip nila at tumatulog ka nila. Ella, much better bumalik kami tayo ng bata. Mag-prepare tayo ng next time. Nakahuli na ako here. Send it in daddy. I don't have. Sige, sige. Struggling to understand the difference between those. Ang stoicism ay philosophical school of thought na nag-emphasize kung gaano ka-importante ang virtue, reason, at self-control upang magkaroon ng magandang pamumuhay. Ang Machiavellianism naman ay patungkol sa political philosophy and personality trait characterized by cunning, manipulation, and the pursuit of power. Seems like you're familiar with this concept. I'm a little bit impressed. If I'm not mistaken, are you the transfer student? Yeah, you're right. Are you willing to join to our organization? What organization? I only accept students na may potential, especially those who are weak. I think about it. Hintayin mo kang magbukas.
May laro pa ako mamaya. Matagal pa ba? Nasaan na ba ang muna yan? Sus, dyan ka makarin sa paglalaro. Ako babae na pinaglalaro mo. Babae? Ikaw itong maraming babae. Hinay-hinay lang ko pagka samahin ka. Well, part of being gentleman and handsome dudes. Teka mga pare, baka nakakalimutan niyo ako. Ako lang ata itong habulin sa ating lahat. Ang bulo na mga aso. So since nandito ka, ibig sabihin pumapayag ka na. Alam mo ba, nakapasok na ako sa grupo ng F6. Ako rin. Nakausap ko na sila Ira. Gagawin na lang natin. Kuha nilang records ng F6 para mas lalo natin silang makilala. Pupunta ako mamayang uwian para kunin ang files nila. Sinasabi ko naman yung ginagawa ko eh. Yung ginagawa mo ito. Ano ba kayo? Sir! Sige, magpaliwanag ka. Pinapunta kami dito para sa isang instalasyon at alam ko na alam niyo kung anong pakay namin. Eh, bakit hindi mo na kayo pumunta sa akin para lang kung anong pakay mo? Dahil gaya ng akala namin, hindi niyo rin kami matutulungan sa destination na to. Gusto namin makahanap ng
hustisya sa pagkamatay ni Michael. Sir, sana matulungan niyo kami. Pero alam niyo naman na confidential yan, di ba? Sa ngayon, dadaan muna tayo sa proseso bago niyo makuha. Talaga, sir? Papayag kayo? Kung ganito lang sana naisip namin nung una pa lang, gusto to eh. Sige, sir. Maraming salamat po. Sige, makapasa kayo. Bad news. Hindi ko nakuha ang mga files. Pero may tutulong sa atin. Si Mark, yung guidance administrator. Mabait siya at feeling ko makakatulong siya sa atin. That's good to hear. When we consider record? I don't know. Maybe tomorrow? Oh, buti na lang po kayo. May nasikaso lang kung saglit, sir. Ano ba yun? Ito nga pala yung files ng mga yung story. Kayo lang bahala. So, si Milagro, president siya ng school, while si Jonathan, varsity enrolling siya sa scholarship, while si Miguel, top 1 siya. Kaya siguro nung dumating si Michael, inisip nila na parang may kakompetensya na sila. Ano yung gano'n? Di ba may dalawa pa? Si J-Mike. May financial problem siya. Kaya may kasi lagi ang hiningi ng tulong. Tapos lagi siyang umutang kay Michael. Hanggang sa alam mo yun. Si Jason, pag nakikita niya si Michael, tingin niya sa sarili niya, ang baba niya. So, sige sir, nakuha na po namin ang kailangan namin po din. Maraming salamat po. Okay, sige. Kung may kailangan pa kayo, tawag mo na ako. Si Jason tapos si J-Mark. Si J-Mark, masyadong malaki yung utang niya and alam mo naman nagagawa ng pera sa tao. Si Jason, tuwing nakikita niya si Michael, feeling niya, ang baba-baba ng tingin sa sarili niya. Kaya siguro palagi siyang uma-absent. Uy! Miguel! Anong ginagawa mo? Teka. Una pa lang. Iniwan ko siya ako. Sige.
Pre, bakit pa lagi nga tayo meetings? Ganyan lang talaga yan. Yung man yung ganyan, simula nung nawala sa dito. Kapapapasa kasi sila, tsaka share reason kung bakit nag-transfer sa ito dito. Ganun ba? Oo, yung magalit, hindi niya magawa eh. Ang tiyagan mo. Siguro hindi kayo nag-aaway. Siguro, mahintay ng relationship. Actually, meron din lang namin, pero matagal naman. Nangyari? Actually, sa may tatapos si Jason, noong sa nag-bigas namin, bigla na siya ng sila. Pero hindi rin namin alam natin kung anong nila. Pero ang tagal naman na yun, naging okay din sila. Uy, pre, tara baba! Tara, pre, dito na Sa CR pinatay si Michael and kailangan kong humanap ng evidences habang busy yung dalawa. Ginawa mo? Ha? Ano ginawa? Don't worry. Walang makakalong. Alam mo pa na, experience ko na rin dati kumukuha ng dami na ba? Sige. Uy, pre, tara na! Leila, nakita mo yung glasses ni Michael. Hindi natin tungguin ang pagiging. Talaga? Patingin? Ano sa tingin mo? Pwede. Sige, bigay mo na natin to kay Chief.
sila confirm. Asa kutsil yung dugo ni Michael. Andun na rin ang fingerprint ng F6. Nahanap na natin ang murder weapon. Meron din ako. May nakita akong picture. Patingin. Magdiwa ba sila? I don't know. Ngayon na nahanap na namin ang murder weapon, kailangan na namin gawin na ilang susunod na akbang. Kailangan pa namin ng mga evidences. I think it's time. First of all, gusto namin mag-thank you for accepting us in this section, or this school rather. We are undercover detectives and I am with my partner. Hindi talaga kayo titigil no? Paulit-ulit, hindi nga kami ang pumatay. Ano ba? Patahin niya si Michael! Bakit? Ayaw mo bang malaman ang pagkamatay ng ex mo? I am Detective Moon and I am with my partner, Kayla. Wala kami dito para manghusga. Andito kami para ma-solve ang case ni Michael. Jmar, Miguel, Melandro, Jonathan, at Jason, gusto namin kayo mag-uusap para malaman kung ano ang alam nyo. And naniniwala kami na mga magbibigay kayo ng information para ma-solve ito. Jmar, magkakaroon tayo ng conversation ngayon. Ipapaalam ko lang sa'yo na recorded to. Okay lang ba sa'yo? Oo, okay lang. Pwede mo kong sabihin kung anong yung pangalan at taon? Ako si Jemar Kalingin, 18 years old. Financial public ka, di ba? At kayo may gagawin humingi ng tulong, tama? Oo, tama yan. Pinatay mo si Michael kasi di mo na mabayaran yung utang mo sa kanya. Ano? Hindi ko gagawin kay Michael yun. Kaibigan ko siya. Tinulungan niya ako, ba't ko gagawin sa kanya yun? Nung araw na pinatay si Michael, around 8 p.m. to 9 p.m., asan ka nun? Asa rin Sir Mark, third floor. Nag-uusap kami nun. Ano pinag-uusapan niyo? Kaya lang sinabi mo, di ba? May financial problem ako. Paano yung murder weapon? Andun yung fingerprint mo? Murder weapon? Wala naman natakbuhan ng murder weapon to eh. Nahanap namin yung murder weapon, yung net sa kitchen, kasama ng glasses ni Michael. Ito. Nagluto kami ng araw na yan. Ako si Landro Nabago. Ako ang presidente sa school na to. Pero 18 taong gulang. Kung araw na pinatay si Michael, around 8 p.m. to 9 p.m., nasan ka na? Nasa third floor ako, sa library. Nag-meeting kami para sa darating na gunboard. Hindi ba Vice President si Michael? Kasama mo ba siya? Umalis siya. Naalala na kung saan yung glasses niya. Nawawala kasi yung interview. May pwede bang mistake na nasa meeting ka noon? Mga oras na yun? Or may kasama ka? Oo. Kasama ko ng si Ira. Kasi siya yung sekretary ko. Di ba magaling si Michael? Tsaka may competition between you two. Kaya mo ba siya pinatay para hindi ka na niya malamangan? Ano? Bastos
ka! Hindi ko magkagawa kay Michael yun. Kaibigan ko siya pero nakakairita. Bakit na kayo gustong-gustong nagkukumpit kami? Tutulungan kami para umangat. Kahit nang tingin lahat ay nagkukumpit kami dalawa. Alam naman namin sa isa't isa na para sa aking dalawa yun eh. Di ko rin nakalain na ganun na sasapitin. Murder weapon. Nahanap namin sa kitchen kasama yung glasses ni Michael. Bakit niya fingerprint ka lang? Ha? Murder weapon? Nahanap yung knife? Ginamit namin yung nagluto kami. So, Miguel, magkakaroon tayo ng conversation at ipapaalam ko lang sa'yo na ang conversation na ito ay recorded. Okay lang ba sa'yo? Opo, okay lang po. Pwede mo pang sabihin ang buong pangalan ng mga taon? Si Don Fernandez, 17 years old. So, nung araw na namatay si Michael, around 8 p.m. to 9 p.m., asan ka nun? Nasa mo ako na, nagbabasa ko ng libro. Anong libro? Libro kung paano mamatay? So, after mo basahin yun, pinatay mo na si Michael? What? Weirdo ka ba? Bakit naman mababasa yun? Come on. Meron kang libro na How to Kill Friends and Implicate People by James Stinger, di ba? Nakita ko yun, binabasa ko sa library. Oo, pero hindi sa akin. Pinatago yun sa akin na nagpapagod siya magla. Sabi niya na itago ko rin kahit anong mangyari. Hanggang hindi ko pa rin alam kung bakit niya pinatago sa akin yung libro namin. Kaya ako sumama dito kasi gusto kong malaman kung sino pumatay sa kanya. Gusto kong malaman kung sino pumatay kay Michael. Kaya tulungan niyo ako. O si Jonathan Kagiwa, 18 years old. So, nung araw na namatay si Michael, around 8 p.m. to 9 p.m., asan ka nun? Gaya ng lagi kong routine, nag-enjoy na ako sa school after class. Balita ko, ikaw ang una nang nakita kay Michael. Paano siya nakita? Nagdijag ako ng mga time na yun. Mga second lang ko na nang mapadaan ako sa my CR kasi nahiya ako. Doon ko na natagpuan yung katawan ni Michael. Second lock mo? So, first lock pa lang, pinatay mo na siya. Since dalawa rin kayo naglalaban for scholar, di ba? Hindi. Hindi ko yun magagawa kay Michael. Oo, naglalaban kami for a scholarship, pero hindi toxic. Nagtutulungan kami para lumakas kaming dalawa. Si Michael naging mentor ko simula noong lumipat siya rito. Kaya hindi ko magagawa yun sa kanya. Sa ganun, may makakapagpatunay ba na hindi ikaw ang pumatay? May kasama ka ba that day na nag-train? Oo, kasama ko sila, Melvin at Kiri. Ako si Jason De Guzman, 18 years old. Noong araw na pinatay si Michael, around 8 p.m. to 9 p.m., asang ganun. Nasa bahay ako nun, kasama ko yung kapatid ko na si Jason. Di ba nakapunta ka sa crime scene? Oo, tinawagan ako ni J-Mark kaya nakapunta ako. Tapos, doon yun na siya pinatay? Hindi ko magagawa kay Michael yun. Kababatan ko siya. Nag-away kayo after ng performance niyo sa Sabayan Pampigkas? Bakit kayo nag-away? Kinakabahan ako ng mga oras na yun. Kasi nagkamali ako sa performance namin. Si Michael yung lumapit sa akin para i-comfort ako. Pero dahil sa pride ko, sinagawan ko siya. Nagkamali ako. Hindi niya na ako kailangan comfort. Kasi tapos na. Kaya ko nang mag-isa yun. Pero alam mo naman na gusto ka niya ng tulungan, di ba? Oo, kaya nahihiya ako sa kanya. Nagigilty na rin ako kasi hindi ko man lang siya nakausap bago siya nawala. Ako rin kasi yung isang dahilan ba't siya nag-transfer dito. Paano yung murder weapon? Bakit may fingerprint ka nun? Murder weapon? Hindi ko alam. Wala naman natagpuan ng murder weapon. Tsaka gaya ng sabi ko, umuwi na rin ako after class. Good afternoon, Miss Detective. Bakit po kayo biglang nawala?
Ano pong nangyari? Actually, nagkasakit yung ate ko from the States. And kinakailangan ko lumipat for treatment. Hindi kasi kaya ng konsensya ko na manahimik na lang. Kaya, humanap talaga ako ng tiyangko para makausap ka. Naiintindihan ko po. Nung araw na pinatay si Michael, nasa room 6 ako na. Narinig ko yung boses niya galing sa CR na hindi na ba may kaaway. Kaya naisipan kong puntahan siya. At doon ko nasaksihan kung paano siya pinagsasaksi. Sandali. Mayroon ka pang dapat malaman. Nakita ko kung sinong pumatay sa kanya. Si Melandro. Nakita ko kung paano patayin si Michael. Wala na akong nagawa nun. Kinabahan ako. Natakot ako kaya bumalik ako agad sa room. Nakita ko na lang na humihingi ng tulong si Jonathan. Pakiusap. Bigyan niyo ng hustisya ang pagkamatay niya. Ipapangako po namin, Ma'am. Bibigyan po namin ang katarungan ng pagkamatay ni Michael. Naniniwala ka mo? Hindi ko alam. May mga prueba rin si Leandro, di ba? Sa bagay. Siguro, ulitin na natin yung record. Baka may nakita lang tayong maliit na bagay. Mabuti pa ka. Ulit-ulit na lang. Ano nangyayari? Hindi pa mo, pakinggan mo lang. Naniniwala na talaga ako na meron eh. Oo, ano nangyari? Lagot tayo sa hindi mo. Eh, nang sinasabi ko eh, ulit-ulit kasi tayo eh. Paano na? Ano gagawin? Yun, okay naman pala eh. Buti na lang. Buti na lang talaga. Murder weapon. Wait, bakit gano'n na lang ang reaction nila sa murder weapon? Hindi naman sinabi sa kanya kung ano murder weapon ah. Paano nila kayo nalaman? Sir, pwede ko bang tignan ang attendance ng araw na pinatay si Michael? I knew it. Absent si Ayla nung pinatay si Michael. Pero bakit may tinulungan si Milan? Ayla! Uy, Ayla! Ay, Detective Ayla pala. Ano yun? Pwede ba kitang makausap saglit? Sure, sige ba? So, bakit mo tinulungan si Melandro? Ha? Tinulungan? Saan? Si Melandro ang pumatay kay Michael, di ba? Kasabot ka ba niya? Wala ka nang magagawa, Ira. Umamin ka na. Hindi ko naman ginusto. Hindi ko ginusto na tinulungan ko si Melandro. Tsaka, hindi ko naman alam na tungkol pala kay Michael yun. Eh, bakit mo nga siya tinulungan? Eh, kasi binlockmail niya ako. Sabi niya kapag hindi ko daw siya tinulungan, i-expose niya ako. I-expose niya na ginamit ko yung position ko para makuha lahat ng achievements ko, para makarating ako sa kung nasaan ako ngayon. Ayoko mawala lahat ng pinaghirapan ko. Kunin niyo, sinabing hindi na ako ang pumatay kay Michael. Paulit-ulit na lang. Di ba kayo titigil? Hindi kami titigil hang hindi ka umamin, Melandro. Akala ko ba kaibigan mo si Michael? Paano mo nagawa
yun? Paano mo nalaman na knife yung murder weapon? Oo na! Ako na ang pumatay! Pero nagawa ko lang naman yan para sa akin. Para sa'yo? Kung may pinoprotektahan ka, sabihin mo na, kami ang bahala. Si Mark. Ano? Bakit? Hindi ko naiintindihan! Paano nangyari yun? Ano? Si Mark? Parang nagawa sa amin to. Session ng F6 kasama ng guidance administrator na si Mark. Lahat na sumasama sa organisasyon na ito ay nagiging successful after nilang mag-aral dito sa PBMA. Nagiging successful na politicians, attorneys, at entrepreneurs. Naniniwala si Mark na in order to survive, kailangan namin gawin lahat, kailangan din pumatay. Dahil ito ang way namin para maging successful. Malaking tao si Mark. Madami siyang connections, marami rin siyang mata. Siya ang tumutulong sa amin para mas umangat at sa nakakarami. Kaya ako ang naging president dahil sa kanya. Kailangan ko rin patayin si Michael dahil nagbabalak siyang sumbong ang organisasyon namin. Dahil hindi siya sang-ayon dito. Natakot ako kaya lahat ng mga pinaghirapan ko baka bigla na lang mawala. O Ella, ano may tutulog sa'yo? Katiwalaan kita! Paano mo nagawa yun? Anong ginawa? Ano ba ang ginawa? Alam mo na meron sa inyo ng F6. Alam mo na kung anong organisasyon meron kayo. Oo, tapos? Anong tapos, Mark? Paano mo nagawa sa mga bata yun? Wala akong kinalaman yan, Miss Detective. Ginawa pala ang trabaho. Wala akong awa, Mark. Anong klaseng prinsipyo meron ka? Papatay para mabuhay? Supat natin, Mark. Yes, Miss Detective. It is the only way to survive in this accursed world. Lahat ng mga kamera niyan, kapag namatay, walang batas. Lahat ng mga tao niyan, miski ikaw, makikipagpatayan para lang mabuhay. Tsaka akala ko ba na nangyari ng killer? Bakit nandito pa rin kayo? Nahanap ko na ang killer. Nahanap na namin ang killer. At alam namin na ikaw ang gawa doon! Ako? I don't know what you're talking about, Miss Detective. Besides, si Milanda naman yung pumatay, di ba? Hindi ako. So paano mo kumakukulong? May ebidensya ka ba? May witness kami. Sino? Si Milanda? Alam mo naman na marami akong connections dito, di ba? Hindi mo ko makapatumba dahil lang sa statement ng isang bata. Talaga ba, Mark? Bakit hindi mo alam na set up kami ng cameras at microphones dito sa room mo? At naririnig tayo ang buong school Uy, si Sir Mark yun, oh.